Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong napabalita na nag-collapse daw si Senator Jinggoy Estrada habang nakadetain sa BGMP, I think Quezon City. Ito ang update excuse me. Post ni Attorney Regal Oliva. Just in, Senator Jinggoy Estrada was being re-aided for a scheduled knee X-ray at Cardinal Santos Medical Center when his left knee reportedly gave way, causing him to fall. He did not collapse as earlier reported. This is precisely why medical decisions must remain with the doctors, not with political speculation. So, yun ang totoo. So, mahina na ang tuhod. Tinignan ko ang edad ni Senator Jinggoy. As of now, he is 63 years old. So basta senior citizen na ang isang tao, kagaya ko, senior citizen, mahina na talaga ang mga buto, tuhod. Kaya, ayun, bumigay ang tuhod. So I don't know sino yung mga nag-report na na-collapse. So parang na-collapse din. Kasi kung sinabing na-collapse dahil nawalan ng malay. Di ba ganon ang na-collapse? So bakit ka mawalan ng malay? Maraming dahilan. Kailang yung kanya is bumigay ang tuhod. Kaya natumba. Kasi nga, mayroon na siyang kondisyon sa tuhod. Yung instance na natumba siya is hinahanda siya para dalhin sa hospital para ma-x-ray ang kanyang tuhod. Ako, parehas ko si Senator Jinggoy na problema ko sa tuhod din. Ang dahilan sa akin, itong tuhod ko na mahina na sa basketball. Mahilig kasi ako sa basketball. Ilang beses na twist na ganun ang aking tuhod. Malala ko, ang unang pagka-twist sa aking tuhod, yung basketball, yung iba mag-pivot na gaganon. Gagamitin mo yung tuhod. So, ilang beses na namaga ang aking tuhod. Kaya sa ngayon, mahina na ang tuhod ko. Yung kung paakyat ako, wala masyado. Kailangan yung pababa, bumababa sa hagdan, stairway, na gano'n. Nako, talagang aalalayan ko ang aking tuhod dahil mahina na. Mahina na. So, maraming natutumba na mga senior citizen. So, tayong mga senior citizen is bantayan natin yung ating galaw, lalo na pag nasa CR tayo. Karamihang instance na ang mga senior citizen natutumba dahil sa CR. Siguro, madulas. Ako, nasubukan ko ng minsan nadulas sa CR. Mabuti na lang at hindi nauntog ang ulo ko dahil para nabantayan ko ba, pinabayaan ko lang sarili ko na matumba, na-slide, ang nasapak lang ang aking dito lang sa back. Ano? Okay, so ano ngayon ang mangyayari kay Senator Jinggoy? Baka ma-hospital arrest. O di, pabor sa kanya. Kung hospital arrest, katulad ni sinito si DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ang alam ko up to now
hospital arrest pa rin siya dahil nga sa kondisyon niya. I don't know ano ba yung kondisyon. Kasi napabalita noon, nasa loob na siya ng kulungan, kaya lang, I don't know, nagkaroon siya ng kondisyon, kaya dinala sa hospital, up to now, naka-hospital arrest. So, well, ito na, Romans 8:28. All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kung dahil sa pagkatumba niyang ito, ma-hospital arrest siya, at least mas maganda. Mahirap kasi sa kulungan. Tama naman ang kondisyon ng kulungan natin dito. Nakakaawa. Kung ang kulungan sana natin dito is katulad sa ibang bansa. Example, sa ICC, yung detention facility nila doon, hindi kulungan na parang kang nakarehas na ano. May gwardiya ka lang. Kailang parang isang komportabling bahay. Ganon ang intindi ko sa ICC detention facility. Kaya okay lang, mas maswerte lang si Tatay Digong natin na nakakulong doon. Problema lang niya yung kanyang kamingaw. So may nagtanong sa akin kanina, kumusta na si Tatay Digong? Sabi ko, wala pa rin. Ang pag-asa lang niya na mapabilis ang paglabas ng ating Tatay Digong sa pagkakulong is kung magtagumpay ang US government sa pag-dismantle sa ICC. So, lumalakas tuloy-tuloy ang pressure ng US government. Sana madagdagan pa ang mga bansa na kumalas sa ICC. Kasi sa ngayon, isa pa lang yung Venezuela, yung nag-respond. So, anyway, natataranta na ang ICC kasi mismo ang ICC President, ICC Prosecutor, pinatawan ng matinding sanctions sa financial status nila. Kaya baka wala nang suporta o mahirap nang makapag-withdraw ng kwarta, panggastos nila ang mga top officials ng ICC. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ako sa balay ni Rixan Dayag nga taga Barangay San Miguel, Sitio Mauswagon, Talakag, Bukidnon. So nagpatindog balay siya. So streamline. So mo ni ang nahatag sa ayaha nga yero nga digis. So unom ka buok. Ang hatag nga digis so 218 o ang diotson 96 o total tanan 314 tanan ang nahatag sa mga tao nga yero. So dako lang kay nga tabang sa mga tao nga nagkinahanglan. So dako kay lang pasalamat nga natagaan o nilabangan jud sila. Okay, sana po'y lansa nga nahatag sa ilaha nga 9 kilos. So tindog balay man so 9 kilo. Para sa sinarig lang. Salamat kay ilahan. O karon so humanagyod ang ipatindog balay nga streamline og humanagyod og atop. So nindot na kayo. O karon unsa imong masulti nga natagaan ka gyero nakatop na gid ka. Okay, pasalamat ko sa Ginoo ngin ana nga tindog kog balay. Tagaan ko. Oo, so nakaatop ka. So unsa ra lagid unta ang imong iatop ani kung wala ka natagaan og gyero? Trapal na lang gyud. O so trapal na lang gid unta. Wala man ta. Kung wala ang tabang, kan na gyud akong pasalamat kay dagana ang natagaan nga Nasama nimo. sama Oo, sama nimo. So unsa imong panginabuhian? farmer So mag-uuma lang ka. So na kay anak. naa. So pila ka buok imong anak? So isa. So
dako na gyud imong pasalamat nga natagaan ka Giero. So nakabalay na gyud ka. So God bless kaayo.